Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view or actually my realizations, mga bagay-bagay na napapansin ko sa ating maglangga lately. O, diba? Bukod sa araw na to na nagpo-post si Langga ng pictures na talaga namang mapapasa na all ka because ang fresh lang, ang ganda lang ng aura niya. Halata mong nasa tamang tao. Talaga naman. So, this week actually, or nung mga nakaraang araw is talagang bugbog talaga sila Rachel ng mga negatibong komento, mga bash-bash, ganito, ganyan, 'di ba? Kasi ilang araw silang hindi nagpapakita or ilang araw silang hindi magkakasama because may kanya-kanya silang ginagawa, and then yung ibang mga fans is hindi nila directly naintindihan yung mga bagay-bagay na yon because nasanay sila na magkakasama ang dalawa, 'di ba? Yun yung isa sa mga downside na kapag nasana yung mga fans nyo na magkasama kayo and then biglang isang araw hindi kayo magkasama kasi may bigla kayong may mga importante kayong lakad, 'di ba? And then yung ibang mga fans mag-iisip na ng negatibo. Now, nung mga nakaraang araw na yun, may mga, yung ibang mga fans, syempre, ang haka-haka nila, baka may mga tampuhan lang yun, may tampuhan lang yung dalawa, or busy lang din talaga silang Rachel, whatever. No matter what, kasi 'di ba? Hindi ako masyadong mag-aalala kung like magtatampuhan lang yan sila. Kasi para sa akin, normal lang naman yan sa isang relasyon na magkakatampuhan, may mga misunderstanding, mga ganyan. Kasi alam ko naman na in a matter of 2 days, 3 days, alam ko namang hindi nila matitiis yung isa't isa na hindi nila pag-uusapan yung mga bagay-bagay kung ano mang hindi nila pagkakaunawaan. So, always kampante here kahit ano mga negative chika dyan sa paligid-ligid, no? Kasi I always say nga sa live ko, yung 4 months or magpa 5 months na nga actually yung relationship nila, yung naririnig at nakikita ko sa Rochelle, I think for me it's enough yun para magtiwala tayo sa dalawa kaysa isip tayo ng negatibo dahil sa mga kung anong negatibong nakikita natin sa comment section. Yung mga bashers na yon, kitang-kita naman kung gaano sila kadesperado para magkaroon ng para ma-bothered yung ibang mga fans. Ganito pala si Rachel, ganyan pala si Dudong, di ba? May hanggang ngayon actually, mahigit na 1 taon na mahigit tayo nakasubaybay sa dalawang ito, but then still may mga ibang fans pa din na hindi ang tawag nito, hindi may iwasan na mag-think ng negative, lalo na kay Langga Rachel. But syempre as a reactor here, di ba, I always say embrace positivity, avoid negativity, diba? That's the golden motto here sa Rochelle community. Ayun, ang nakikita ko sa kanila na may mga panahon man nga mapapansin mo off yung mood nila sa isa't isa. Syempre, minsan si Langga Rachel may ganun talaga yung mga babae, may mga mood swings, diba? Mood swings, and just that ang swerte lang ni Langga Rachel because having Dudong na mahaba yung pasensya, having Ruel na bibigyan siya ng space to think of whatsoever and to do kung anong importante, ganyan, di ba? Yung gawin mo yung sayo and gagawin ko din yun sa akin, ganon. And siya nang bahala magpapaliwanag sa mga fans. Although yung mga fans, iba talaga, hindi mo talaga maintindihan na Ruel is already talk about it or nagsasalita na siya, nagpapaliwanag na. Pero yung iba is hindi pa rin makampante kapag hindi sila magkasama. Yun ang power ng dalawa. Ay, nako naman. Kumbaga yung ibang mga fans kasi is talagang kulang yung araw nila kapag hindi nakikita yung dalawa. And then, like for example, 1 araw, okay lang, 2 araw, okay, caring. 3 araw, mukhang ang dami na talagang hindi na mapakali yung ibang mga fans because
sobrang sigurong nami-miss nila yung Rochelle, yung dalawa. Naging vulnerable sila kapag nakakakita ng mga comments. Parang naapektuhan din sila ganun, no? And somehow like 20%, 30% nagtitiwala sila or nagdududa silang ganun. So it's unfair for Langga Rachel or kay Dudong or sa dalawa actually na kumbaga naging ano naman sila sa atin, naging transparent sila sa atin, and then still hindi natin sila magawang pagkatiwalaan 100%. So guys, sa mga fans dyan, stay positive, di ba? Always believe na mahal na mahal nila yung isa at isa. May mga hindi man pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan. Ganun talaga, normal lang yan sa isang relationship. It makes them stronger and understand more sa isa't isa kung ano bang dapat adjustment nila sa isang relationship. Kasi although sabihin natin mahigit isang taon na sila magkasama, may mga bagay-bagay pa din yan na hindi nila mapagkasunduan, and somehow kapag mag-discuss na sila sa mga bagay na yun, they'll end up na magkatampuhan. It's normal. Diba? It's normal for couples thing, ika nga. So, pero alam nyo guys, kahit gaano kaniga yung nangyari sa community, mga haka-haka na kung anong niga dyan, hindi talaga magtatagumpay because diba, panalo talaga ang totoong nagmamahalan. Ganon talaga, no? And kumbaga nasasampal lagi ng katotohanan yung mga desperadong bashers dyan na kisyo hiwalay na sila, kisyo ganito silang Rachel, kisyo ganyan si Dodong, and then isa, dalawa, tatlong araw, bugs, or pang ganyan, nakita natin silang ganyan. Relationship goals, guys, diba? Masasabi ko talaga na relationship goals sila because we know na how supportive they are sa isa't isa, lalo na si Dodong, very supportive siya kay Langga Rachel. Nagstick pa din ako sa sinasabi niya na bahala ka, mag-aral kang mabuti, do your thing, ako nang bahala sa future natin, and he's doing the best he can para maging totoo yun, 'di ba? Kaya maraming salamat sa mga solid supporters, sa mga viewers na walang sawang pagmamahal, suporta sa ating mga langga ngayon, na no matter what they choose to support, they choose to understand, and to magsabi ng mga negatibo sa dalawang ito. 'Di ba guys? Ang ganda, fresh lang, anon. So, ayun, tungkol naman kay Maya and Lando, alam ko na magiging exciting ang ikot ng kwento ni Maya at saka Lando. Alam natin yan kasi pinagtatrabahuan nilang lahat yan para mas maging entertaining para sa lahat, 'di ba? So, tayong mga fans, relax lang, chill, and dapat kalmado lang tayo at magtiwala lang sa kanilang dalawa. Magtiwala tayo na sapat yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa para malagpasan at kung anumang mga problema sa Gedli. 'Di ba? Yun lang yun. Dapat kalmado lang, relax lang, hindi yung puro duda, kasi hindi na makakatulong sa atin kapag puro duda, guys, kasi walang maidudulot na maganda kapag puro duda. Sasakit lang yung ulo mo. Yung mga bashers, hayaan nyo na lang talaga yung mga bashers, kasi expect the worst from bashers, kasi wala naman silang masasabing maganda talaga. Kapag basher talaga, hindi mo maano yan. Hindi mo mapigilang magsalita ng mga negatibo yan. Ang mahalaga, si Ruel at saka si Rachel, positibo lagi. Ang ating maglangga ay hindi sumusuko. Never give up sila para sa pangarap nila, para sa future, and syempre para sa pamilya, para sa mahal nila sa buhay. So, ganun talaga dapat tayong lahat din. Dapat positive din tayo and magtiwala sa kanilang dalawa. At syempre, maraming salamat sa support at pagmamahal. Embrace positivity, avoid negativity. It's the key.
Hay nako. So, ito yung mga ilang pictures today, guys. Para bang ang atake nilang Rachel ito, Lady in Red. O, diba? Bagay na bagay yung lipstick at saka yung nail color. Ang pretty niya at ang sexy. So, ito, relationship goals kung mapapansin mo. Dahil magkasama sila kapon, masaya, and walang problema. Hello.